Ganun ka, ano yan, ganun ka gugulang yan. Mga manlulukot sinungaling nga. O, di ba? O tapos ganyan ang ibibigay sa inyong mga mensahe. Puro kapawang kasinungalingan. Warrant? Ano kayo, kriminal? Hindi pa lang ho kayo nakakapagbayad. O, di ba? Naggipit pa nga lang kayo. May nagtanong sa akin. Good po, Boss Ray. Tanong lang po. Kasi may tumawag sa akin na may warrant daw me. Totoo po ba to? Ang pangalan sa tumawag sa akin ay Police Lieutenant NCRPO Camp Bagong Diwa daw siya at hawak daw niya yung warrant ko. May utang kasi mesa na 18K. Hindi ko pa nabayaran kasi yung asawa ko wala ng trabaho at laging labas-pasok sa ospital hanggang sa nawala siya noong June 18, 2024. Totoo po ba na warrant me? Pero babayaran ko naman yon. Sa ngayon kasi, talagang baon me sa obligasyon. Sana po masagot me. Kasi po, stress na po me eh. Okay po, no? Napakagandang katanungan po nito, no? At maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng katanungan. Pero bago natin sasagutin, bitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, sagutin ho natin siya, no? Sabi nyo, may tumawag na pulis sa inyo, okay, na meron daw ho kayong warrant. Okay, unang-una hong katanungan, question mark. At ho kayo tatawagan para sabihin may warrant kayo. Di ba? Pwede nakapagtago kayo. Naklang kamote. Di ba? Hindi ho ganun. Ang ano ho, pag serve ho ng warrant, hindi ho ganun. No? It doesn't work that way po. Dapat nga ho yung discreet. Pinagpaplanuhan ho yan. Hindi ho yan basta-basta na may lumabas ho na warrant, tatawagan kita para sabihin sa'yo may warrant ka. Di nakapagtago ka. O di ho ba? Kailangan nga mahuli ka eh. Diba? Bakit kita i-inform na huhulihin kita? Sige nga po. Di ho ba? So, maliwanag ho to, pananakot lang. O, di ho ba? Saka hindi ho pulis yung tumawag sa inyo, definitely. O, malamang yan, ahente lang din ho ng abusadong online lending apps yan. Naklang kamote. O, tapos, ang hinihinala nyo po, no, is yun nga, may utang kayo dun sa isang ola nyo na 18,000 na hindi nyo pa nababayaran. Okay. Kasi nga ho, nawalan ng trabaho yung asawa po ninyo, at nagkasakit nga, labas-masok sa ospital, and hanggang sa nawian nga ho siya ng kanyang nung June 18, nakikiramay po ako sa inyong buong pamilya. No? Sorry to say po na ganun po nangyari sa inyong asawa. No? Pero ito lang ho yan. No? Pag ho kasi usaping utang, no? Kasong sibil po ang isasampa dyan. Hindi ho criminal case. No? Kasi ang binibigyan ho ng warrant, no, is yung mga lumabag talaga, yung may criminal liability. No? Yung sa inyo ho, hindi pa lang ho bayad eh. Bakit may warrant agad? Di ba? Ano kayo, criminal? Di ba? Pagka-usaping civil po, yung small claims, no, hindi ho naglalabas ng warrant yan. No? Kalukuhang malaki ho yun eh. Di ba? Kaya nga ho may small claims tayo, no? May small claims court tayo, no? Ang ginawa ho ng Supreme Court po, pinadali na yung proseso po, no, ng paglilitis or pag-aayos sa usaping utang. Di po ba? Kaya nga sa mababang kapulungan na lang po yan, sa lower court po yan, ginagawa eh. Di po ba? Pagka yan, 1 million pababa, yan po, sa municipal court na lang po yan ginagawa, no? Tapos yan, mediation. No? Mag-uusap kayong dalawa muna, no? Tapos pag hindi kayo nagkasundo, o tsaka i-entra si judge. No? Para madesisyonan. No? Pinadali na nga po eh. Tapos ito ipapasok nila, may warrant. Kasi pag ng warrant, pag-issue ng warrant, hindi ho ganun kadali yan. Kasi kailangan mapatunayan ng kabilang partido na mayroong nilabag na krimen yun. Criminal case po. No? Ang warrant po is sa criminal case lang po ina-applyan. Hindi po sa civil case.
Uusaping sibilyan, wala ano yan. O ano lang yan, kumbaga pag-aayusin pa nga yan eh. Oh, kagaya ho ng sinabi ko sa inyo, itong mga abusadong online lending apps na yan, no? Hindi ho tutungtong ng korte yan. No, kaya nga ho sila, no, ang ginagawa nila, nananakot, nangaharas, namamahiya, no? Kasi yung mga yan, ayaw gumastos sa pagfa-file ho ng kasong small claims. Nangihinayang sila doon sa ibabayad nila na filing fee. O di ho ba? Samantalang kung ako tatanungin, let's say sige 2,000 hanggang 10,000 or sabihin na natin hanggang 20,000. Ako isasampa ko ng kasong small claims yun eh. Pero gagawin ko muna yung aking kakayanan na masingil yan. No? Para talagang yung lahat ng effort para masingil gagawin ko yan. Gagawin ko. No? Bago ako humantong at pag-iisipan ko maigi kung talagang i-file ko ba ng small claims. Doon ka palang mag-a-assess eh. 'Di ba? Ito kasing mga taga-online lending apps na abusado na yan, mainipin. Oh. 'Di ba? Saka sila rin naman ang gumawa ng problema nila eh, yung multo nila eh. Tingnan niyo ho ah. Kasi yan kung inexplain nila, no, kung naging transparent sila sa kanilang mga kliyente, hindi nagkaganyan yan. No, kasi ang kinakatakot nila kaya hindi sila naging transparent, baka walang manghiram sa kanila. Kasi malalaan agad kung magkano yung interest, magkano yung processing fee. 'Di ba? Tsaka ilang araw lang. Yun ang kinakatakot ng mga bugok na yan. Kaya yan, hindi nila dinidivulge or hindi nila ini-explain sa kanilang mga kliyente. Oh. Ang pinag-uusapan ho natin dito is yung The Truth in Lending Act. Kung sa bangko nga po, ipinapaskill pa. No, naka-frame pa po yung The Truth in Lending Act. Itong mga bugok na online lending apps na to, ayaw i-discuss. Diba? So, diba nakita nyo sa bangko piniprame? So, ibig sabihin, ganun ho ka-importante yun. O, tapos hindi nila i-discuss. O, paano ho? Kasi nga, walang manghihiram sa kanila pag diniscuss ho nila. Malalaan ho kasi agad eh. Diba? Kasi ang sistema dapat ganito eh. Nag-apply ka, na-approve ka, o pagka-approve sa'yo, dapat i-discuss sa'yo kung magkano yung na-approve sa'yo. I-discuss din sa inyo kung magkano yung interest rate na idadagdag, magkano yung processing fee na ibabawas kung meron man, ilan ng gaano kahaba ang termino, 'di ba? Kailan magsisimula ang due date, gaano ba kalaki ang penalty, pati yung terms and condition. Ini-explain ho dapat 'yun. No, ngayon pagka yung in-explain, tatanggapin mo ba? Kayo pa ho ang dapat tinatanong kung tatanggapin nyo yung approve sa inyo. Kung hindi nyo ho nagustuhan o kung ayaw nyo ho yung halaga, yung amount, kung ayaw nyo ho rin, kumbaga, hindi kayo pabor dun sa interest rate na ibinigay sa inyo tsaka yung sa processing fee, di huwag nyo tanggapin. Diba? Yun ho ang ayaw nun mangyari ng mga abusadong online lending apps na yan. Pakakatandaan nyo ho yan. Yun ang ayaw nilang mangyari. Kaya nga nakita nyo, nag-a-apply pa lang kayo. Pag nalaan na nila yung number nyo is connected sa e-wallet, padadala na kagad yung pera. Ano palaban nyo? Di ba? Ganun ka, ganun ka gugulang yan. Mga manlulukot sinungaling nga. Di ba? Tapos ganyan ang ibibigay sa inyong mga mensahe. Puro kapawang kasinungalingan. Warrant. Kayo kriminal? Hindi pa lang ho kayo nakakapagbayad. Diba? Naggipit pa nga lang kayo. Kung kagaya ho niya, naharas na kayo, no? At natakot na kayo. At pag dito, yung sinalbahe na kayo, no? Bayaran nyo na lang ho kung magkano yung amount due. No? Yung pong principal plus interest. No? Kung may penalty yan, huwag nyo na bayaran. No? Ganun lang ho kasimple yun. No? Huwag nyo na hong torturin or patagalin pa. Kasi pag pinatagal nyo ho ng pinatagal yan, lalo hong matotorture lang na matotorture ang isip ninyo. Kasi hindi ho naman titigil yung mga bugok na yan eh.
Hindi ho titigil yan. No, talagang ang alam lang gawin yung mga yan is mangharas, manakot at mamaya. Yun lang ho. No? Yan lang ang alam niya, manalbahi. No? Eh bakit niyo ho patatagalin pa? I-stressin niyo pa yung sarili ninyo. Di ba? Kung may kakayanan naman kayong bayaran, o bayaran niyo na lang ho agad. Di ba? Kung wala naman, pag ipunan niyo po, tapos bayaran niyo one time, tapos na. At least, nabayaran niyo na siya yung inyong amount due. Pero definitely yan, mangungulit at mangungulit pa rin yan. Okay? Gawin nyo, magpalit na kayo ng SIM card. No, pero bago nyo palitan or bago nyo isaksak yung SIM card nyo doon sa cellphone po ninyo, make sure po na malinis po yung telepono ninyo. Ibig sabihin ko po ba is wala na silang access, nabura nyo na, or pinakamaganda nga daw po is i-reformat nyo yung telepono. Kasi po, ang nahack po nila is yung inyong telepono, hindi po yung SIM card. Okay? So, lagay nyo na po yung bago yung SIM card pagka malinis yung telepono nyo. Doon nyo ilagay. Pero po yung luma yung SIM card, tabi nyo po yun. No? Kasi nandun ho lahat ng ebidensya ninyo sa pananakot nila. Okay? Gawin nyo po is, pa-flash ko po yan sa screen ninyo. No? Yan. Mag-complain po kayo dyan sa mga sangay ng gobyerno po na yan. Okay? Andyan po ang NPC, SEC, ang PNP Anti-Cybercrime Group, ang NBI Cybercrime Division, ang Department of Justice, nandyan po, no? I-email nyo po sa kanila, no, yung inyong mga screenshot ng pananakot o panghaharas, no? Tapos gumawa ho kayo ng ng narrative, no? O di ka, lang, simpleng pagsasalaysay, tapos ipanotaryo nyo. No, tapos i-email nyo sa kanila. Okay, tapos yung SIM card po itabi nyo. Bakit? Kasi baka mamaya patawag kayo ng PNP or ng NBI, i-present nyo po yun. Kasi sila lang po ang may technology para matrace po kung nasaan yung mga bugok na yan. Okay, kaya lang talaga hong napakahirap kasi nga ho, kagaya nga ho nung sinasabi nung iba, di umano, wala naman ho dito sa Pilipinas yung mga bugok na yan. No, tapos yung kanilang mga ahente is nag-work from home. Oh, paano ho hahanapin yung mga yan? Di ba? Pero ginagawan ho ng paraan yan. Tinutugis na ho sila, no, ng ating mga kapulisan. No? Pagtulong-tulungan niyo po, no, mag-report kayo na mag-report, no? Kasi mas marami yan, mas mainam. May nare-revoke naman ho, mabigat nga lang ho talaga. No, hindi ma-serve yung yung pagre-revoke ng yung papeles kasi nga saan i-send? Saan i-serve? May opisina, wala naman tao. O di ba? O, ganun ho kawawalang yaya mga bugok na yan. Ganun kasi sinungaling. O, di ba? Tsaka huwag niyong paniwalaan yan. Ang warrant to, ang kaakibat po niyan is criminal case. No? Pag-usaping utang po, no, is civil case po yan. Magiging criminal case lang po yan pagka yan ho, sinamahan nyo ng panluloko ho. No? At saka panlilin lang. Tawag ho doon is estafa. O di kaya, pag nagpatalbog kayo ng cheque, that is BP22 naman. Okay? So, criminal case din yun. No? So, yun lang ho yung time na po pwede siyang tawaging criminal case. Pag yun, napatunayan naman ho kayo. No? Kaya ho yung mga ganyan, hindi pa lang ho bayad, pag-ipunan nyo at bayaran, no? Kasi nahiram ho natin yan at napakinabangan. No? Tsaka unethical on my part po, maniningil po ako. No? Na sabihin sa inyo, huwag nyong bayaran. Hindi ho lalabas sa bibig ko yun. No? Nasabihin sa inyo na, kasi maniningil ho ako eh. No? Alam ko po yung hirap ng paniningil. O, alam na, kung naririnig nyo, nag-uulan. O yan, basang-basa ho kami kanina. O, nagpatuyo lang ho ako ng pantalon. Di po ba? Ganun ho kahirap ng trabaho namin. Pero kailangan ho namin gampanan kasi nga ho, sa amin ho nakasalalay, no, yung ipinahiram ho ng kumpanya namin, kailangan ho bumalik yun eh. Di ba? Hindi naman ho po pwede na pinahiram tapos hayaan na lang. So, kailangan talaga naming maningil. So, ang gawin nyo po dyan sa mga abusadong online lending apps, no, pag-ipunan at bayaran. No? Pero as much as possible,
paigsiin nyo yung panahon para mabayaran. Kasi habang pinahahaba nyo yan, talagang bubuligligin kayo ng bubuligligin. No? Kung hindi nyo naman kakayanin, no? At masisira lang yung inyong isipan. Dahil nga, ang gusto lang idulot ng mga yan is anxiety, tsaka depression. So, kaysa maapektuhan pa yung inyong isipan, bayaran nyo na lang hanggat, sa pinakamaiksing panahon. Bayaran nyo Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan po kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.